Okay guys, alas 4 ngayon ng hapon, no. So, natuwa ako kasi maraming nagustuhan yung huli kong video about the 24/7 solar setup natin, no. So, ito yung sinasabing 24/7 solar setup natin, which ito yung automatic transfer switch natin, which ang ibig sabihin nun is yung ating emergency power tsaka yung normal power natin is parehong solar, no. So para doon sa mga hindi pa nakapanood nung una kong video, so tingin ko dapat panoorin nyo muna yon para makarelate kayo kung ano man yung sasabihin ko ngayon, no. Okay, ngayon ngay alas 4 pa lang. So sabi ko sa inyo guys, during daytime yung study ko yung gumagana, which means etong inverter na to, and gumagamit tayo ng 12 volts 100 ampere hour na lithium ion phosphate ng LB Topsan. Ito yon, no. So ito yung ginagamit natin during daytime, and hindi to naka-hook up, hindi to naka-connect sa solar panel, no. Itong ating battery na to, ang naka-connect sa solar panel is yung china-charge niya ngayon. So, ang china-charge niya is itong ating 24 volts na LB Topsan. So, napansin nyo, itong 24 volts na LB Topsan, naka-hook up siya dito sa Samdom 24 volts din. Nakapatay ngayon yung Samdom ko kasi daytime siya, no. Gagana siya pagkagabi, no. Pansinin nyo rin dito sa automatic transfer switch, wala siya, no. Wala siyang ilaw, meaning ang available power lang is yung emergency, no. Sa oras na binuksan ko yung Samdom is magsuswitch to sa normal power, no, kahit available yung emergency natin, no. Naka-receive tayo ng mga offline messages na nagre-request ng another video para dito sa ating 24/7 solar setup. So, ang pinaka-concept nito guys, para madali na lang nating maintindihan, is ang pinanggagalingan na natin ng design para maging 24/7 yung ating setup is kailangan dalawa yung battery mo. So, pangalawa, dapat yung battery mo ay magkaiba ng capacity, no. Katulad sa akin, ito ay 12 volts, ito ay 24 volts, no. Okay, dito na tayo sa sizing ng battery. So, ano ba dapat talaga yung size dito? So, depende sa part ko, sa aking setup is nag-work itong setup na ganito, no. 12 volts and 24 volts. So, ano ba dapat yung paano ba mag-size ng battery para dito sa ganitong setup? So, dapat unang-una yung pinakamaliit na setup mo para magkaroon ka ng 24/7 na solar off-grid setup is dapat yung size ng maliit na battery is ma-cover niya yung consumption mo within the period na inalat mo siya. Okay, sample natin yung ating consumption sa bahay. 3 electric fan, papaganahin ko siya ng 8 to 9 hours. Magko-consume siya ng about 900 watt hour to 1000 watt hour. So, kung titignan natin yung pinili kong size ng battery is ito ay 12 volts 100 ampere hour. So, pag kinompute mo yan, kung gusto mo makita yung watt hour niyan, i-times mo lang yan 12 sa 100 AH. Magiging 1,200 watt hour na siya, no, guys. Pero hindi lahat yan mako-consume mo kasi kailangan meron tayong certain depth of discharge na i-maintain. So hanggang 20% lang tayo ng depth of discharge, no. So 80% lang yung magagamit mo sa kanya. So pag kinumpute mo yung 80% ng 1,200 watt hour, papatak siya ng mga 960 watt hours. So papasok siya, no. Pasok siya dun sa ating required energy na kailangan natin, required power na kailangan natin. Okay, so ayun na, na-size ko na to. So paano naman i-size yung pangalawa, no? So ang simple lang yan, no guys, kasi
kailangan mag-isip ka ng size, no? Isipin mo yung size nito na kaya niyang i-full charge yung maliit na battery. So, akin, syempre by default, times 2 ko lang to. So, next kasi sa 12 volts is 24 volts na, no? Then, 36, 48, no? So, siya na yung pinaka-affordable din. Times 2 lang. So, 24 volts to. At the same time, isang advantage, kapag 24 volts ang battery mo, kung throughout the day is, pansinin nyo naman, yung panel ko kasi, ayan yung mga panels, no? 8 yan guys, no? Maghapon yang nakabilad sa araw. Hindi ko na hindi makita yung isa eh. Yan, natin ito makikita. Ayan, no? 6 yan. 6 and 2 dito. So maghapon yan nakabilad sa araw guys. So, sayang naman kung gagamit lang ako ng 12 volts. No? Possible kasi, yung 12 volts battery, kung ito, halimbawa, hinukap ko to sa solar, no? Baka mamaya tanghali pa lang puno na to, sayang naman yung ma-charge niya pa, di ba? So, ito na ang kinuha ko. Yung 24 volts. Kasi, isipin nyo guys, during night time, sinusuplayan niya pa rin ng power yung bahay namin ng 3 electric fan which is 960 watt hour. At the same time, china-charge niya rin to, no? So, ito nabawasan na 960 plus 960 na sinusupply niya sa bahay. So, during, no, at the end of the night, no, during morning time, halos empty na rin yung laman nito. So, ayun, di ba? Sulit na sulit kasi na-empty siya. And ready na naman siya mag-charge ng solar energy. Okay, tignan naman natin yung mga improvement na nagawa natin dito sa ating setup. No, halos wala rin namang pagbabago, di ba? Guys, may napansin ba kayong kakaiba? So, medyo lang. Napansin nyo, dati ito ginawa kong parang credit card na panakip lang. Ngayon, instead na credit card, so make it more functional, nilagay ko yung ating depth of discharge ng 24 volts, no, depth of discharge chart ng 24 volts at ng 12 volts, no. So at certain volts, makikita nyo, dapat hanggang dito lang tayo sa 20%, pareho sila, no. So 12.9 volts, 20%. So pansinin nyo, ito yung 12 volts ko, no? Ito yung indicator niya. Nasa 13.1 volts pa siya, no? 13.1 volts is nasa 70% capacity pa siya, no? So malayo pa tayo sa 20%. So okay lang, good to go pa. And eto, sige, tignan naman natin yung ating 24 volts. So, china-charge pa to ngayon sa solar, no? Nagcha-charge pa siya. So, tignan natin dito kung ilan siya. 26.6 volts, no? 26.6 volts. So, tignan natin. Ang 26.6 volts is 90% na. So, nasa 90% charge na siya. Yung ating 24 volts na lithium ion phosphate. Then, ano pang improvement na ginawa natin dito, no? So, sinasabi ko sa inyo, guys, na during night time, ang nagcha-charge na yung itim. China-charge siya using yung ating Samdom inverter and yung ating 24 volts battery. So, dati, pinakita ko nung unang video na sinasaksak ko siya sa Samdom, itong Facture na external charger, and i-charge niya ngayon itong ating, ito yan, no? Naka-alligator clip siya. So, hindi, ang improvement na ngayon, guys, hindi ko na tinatanggal yung alligator clip. And, eto, standby mode lang yung charger natin. Hindi yan nagcha-charging, guys. So, kasi, bumili tayo ng socket na may switch. Ito. So, hindi ko na siya hugot, saksak, no, pagkagabi. Ngayon,
para mag-charge siya, kung naka-turn on na yung SumDOM inverter, i-open ko na lang dito sa switch ko, then mag-charge siya, no? Okay? So, sample natin, ha. So, dapat kasi hindi ko pa siya in-open dahil hindi pa night time. Pero sige, for the sake of this video, so, i-open natin yung SumDOM. Ayan. Oh, pansinin nyo guys, pagka in-open na yung SumDOM, ayan oh. Pakita natin ah. Ayan. Naka-ano na siya, naka normal power na tayo. So ayan, pagka ganyan na guys, halimbawa night time, no? Nag-simulate lang tayo. Night time na ngayon. And kailangan ko nang i-charge yung aking 12 volts battery. Siyempre, papatayin ko na yung snuddy. Ang snuddy, guys, para pala hindi ma-wear out yung power button dito, hindi ko na pinapatay dito. Pinapatay ko diretso doon sa circuit breaker niya. Ayan o. So, pag pinatay yan, patay na yung snuddy. No. Okay? And, ayun nga guys, halimbawa, night time na ngayon, nakabukas na yung SumDOM, siya na yung gumagana, wala na rin dito dahil pinatay ko na yung snuddy. I-charge ko na ngayon to. No? So, instead na dati is sinasaksakugot ko siya, ngayon permanente na nakasaksak, and turn on ko na lang siya dito sa switch. So may ilaw yan. Ayan on, then makikita nyo yan, nagbiblink na yung ilaw, meaning charging na yan. Magcha-charge na yung ating 12 volts battery. Okay guys, papatayin ko ulit no yung ating SumDOM. Kasi hindi pa night time, nagcha-charge pa rin yung ating 24 volts, no? So, pinakita ko lang sa inyo para alam niyo yung nangyayari kung paano yung ginagawa ko. So, ganun din, para sa SumDOM, hindi ko siya pinapatay sa power button para hindi siya ma-wear out yung kakapindot-pindot yan. So, nagpapatay ako ng SumDOM sa circuit breaker niya. So, dito ako diretso. Circuit breaker ng SumDOM. Pag pinatay ko yan dito, patay na siya. So, pansinin nyo, wala na mga ilaw dito kasi nakapatay yung snuddy ko eh. No? So, pag binukahin natin yung snuddy, tsaka pa lang yan, magkakaroon ng power. Buhay natin yung snuddy. Ayun, nagkaroon na ng ilaw guys. Yung emergency power lang yung may ilaw. Yung normal power, wala siyang ilaw. Ano pang improvement na ginawa natin dito sa ating setup? So, minor lang, nag-add tayo ng bombilya. So, napansin nyo, mayroong bulb dito sa dulo. So, pagkagabi, ginagamit ko rin yan. Kung kailangan ko ng ilaw malapit dito sa ating mga inverters. So, i-on lang using dito sa socket with switch, no? Natin. So, pag in-on yan, yan o, meron ng ilaw. Guys. Basta yun ang tatandaan nyo sa concept ng 24/7. Ang sikreto dyan is nasa paggamit ng dalawang battery, no? Isang battery maliit na kayang i-cover lahat ng consumption nyo sa bahay, at itong capacity nito, para malaman mo yung capacity ng battery malaki, i-times 2 mo lang yung capacity ng battery maliit. So, pwede nga maging setup sa akin kasi is 12 volts and 24 volts. Pwedeng sa bahay nyo is medyo nagre-required kayo na medyo mas malaking consumption. Pwede rin namang gawin tong 24 volts yung maliit, 48 volts yung malaki. Di ba? Or, meron naman din naman na medyo maliit lang consumption nyo. Nasa ampere hour din yan. Kasi 100 ampere hour yung aking battery na malaki. So, pwedeng sa setup nyo is kung hindi nyo naman kailangan ng malaking power, is pwede siguro ang maliit yung battery is about 12 volts, 60 ampere hour, no? Mga ganyan. Then, yung malaki nyo is 12 volts, 100 ampere hour. So, pwede mga ganon. Mga ganong setup.